Thank you, Pastor. Good morning, everyone. Di gidlalim ning magbarog ba, no? It's just easy to stand behind this pulpit. It's a great church because hindi lang Pilipino ang audience, no? May mga ibang lahi. But by God's grace, we come here to worship our living God. Amen. Medyo missional ako kasi what's the story of this church? Nag-start under the pastor? Totoo ba? Oo. Sa ilalim ng hagdanan. 2011. But in Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Amen. Again, I'm not a pastor. I am ordinary people saved by grace. No? Ordinaryo lang po ako. Taga-probinsya po. No? Taga northern part of Cebu. No? So, praise the Lord na ang buhay ng Kristiyano. Basta sabi ng Bible in Romans 8 verse 28, for we know all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Hindi nagkamali ang Panginoon. Bakit napunta ka sa lugar na ito? God has a purpose in our life. Amen? Sino ka man, engineer ka man, or sino ka, but one thing common natin ngayon, nagkaintindihan tayo because we have the Word of God. Apat katao ang kilala ko na profesyon or trabaho. Una, yung doktor, may abogado, may pastor, at saka negosyante. The doctor, at saka yung attorney, when they get wrong, kung magkamali yung abogado, ang mapuntahan nila ay kulungan. No? Then the pastor also, when they get wrong teaching, wrong doctrine, kawawa yung kaluluwa ng tao mapunta sa impyerno. Amen? So praise the Lord that you have Bible. No? Sa Sunday School, we talk about salvation. No? Maganda yung tanong. Di ba? So sa mga tao, sagutin ko lang. 3 things lang kailangan. Bakit magmalaman mo ikaw ba'y ligtas? Number 1, kung ito, mamimiss mo to, prayer. Kung mamiss ka sa puso mo na kailangan ka mag-pray, yan ang patandaan na you are the child of God. Number 2, you need to read the Bible. Because in Matthew 4, chapter 4, man shall not live by bread alone. No? Kung hindi, kailangan natin to, mga anak ng Panginoon. Pangatlo, kailangan tayo mag-worship ng Panginoon. Amen? Yun 3 bagay. Mamimiss mo yan sa puso mo. Hindi ko alam kung ligtas ka pa. Amen? But kailangan malaman natin yan. Kung ang pastor magkamali, impyerno. Kung ang attorney magkamali, doon sa kulungan. Kung ang doktor magkamali, patay. Ang sagot nila, kalooban ng Panginoon. Wala kaming magawa because ito'y kalooban ng Panginoon. May pang-4, isang negosyante. Ako yon. By God's grace, hindi po talaga ako negosyante. In the age of 25, mayroong lumapit sa akin. Sir, tayo
business partner. In 3 years, yung 300,000, umabot ng 2.8 million from 1996 to 1999. Diyan ko nalaman, negosyante pala ako. Kaya pala padamihin yung pera by God's grace. Not because of me, but because of God. Yun talaga ang puhunan natin mga Kristiyano. Amen? Because without God, we can do nothing. So kung magkamali ang negosyante, ano mangyari? Malugi. Maalkansi. Sa Bisaya pa. So this morning, yung speaker nyo, hindi to pastor, preacher. Habang nagpipreach, nagninegosyo. Habang nagninegosyo, nagdala ng pamilya. There are 3 ang ano sa akin sang Panginoon gi-entrust, the family, the church, and the business. Itong 3 nangailangan to ng wisdom how to manage. Amen? Kasi karamihan sa mga negosyante, lalo na sa Pilipinas, pag mo grow their business, they left the church. Mawawala sila sa simbahan. But praise the Lord, may testimony ako dyan. Because I'm in 2000, in the age of 1989, nagpray ako yung tindahan na trabahuin ko na unbeliever. Magbukas siya ng Sunday, half day. Sabi ko, Lord, magpray ako that this store during Sunday will be closed. The reason, I want to join the choir. In 2 years, God answered my prayer. Amen? So, yun nga, when God blessed me, the business, family, ang puso ko talaga, gusto ko yung mga anak ko, asawa ko, yung ex-girlfriend ko, na may 4 na kami na bunga, 2 babae at 2 lalaki, gusto namin pag Sunday na sa church talaga. Amen? So by God's grace, until now, hindi ko alam bakit napunta ako dito. Because of Pastor John called me. Punta daw kami sa Kenya, pero hindi natuloy. Yun na, nasa harap ko ninyo ngayon. Amen? But don't worry, I am saved by grace. Kung alam niyo lang kung ano ang nasa puso ko ngayon, si Brother Edric, sinabi ko, pareho tayo ng yung presider ninyo, pareho kami ng damit. Binili daw niya sa Tacloban, Robinson, ako, binili ko to sa, taga Cebu ako, pero binili ko to, hindi ko nakalimutan, binili ko to sa Robinson din, Dumaguete. Amen? Mag-duet siguro kami, or siya ba magdala ng mensahe ngayon? Okay, praise the Lord on that. Good morning, everyone. Pastor Johnny, Ma'am Alma, thank you. Church, salamat po sa inyong puso dito sa Qatar. Amen? Doha, Qatar. Berean Bible Baptist Church. Amen? So, itong outline ko nasa laptop ko, pero binigyan ako ni Pastor Johnny pinasa ko to kay Pastor Johnny kahapon. Tinype niya at saka binigyan niya ako ng hard copy. Thank you, Pastor Johnny. So, ito, ang tawag namin ito sa hindi ito, tawag ko to, hindi ito iPad. Sagpa. Kasi ganunin mo ay sa Bisaya. Amen? We have to open our Bibles. We to worship in the living God. So, open our Bibles. Let us stand, everyone, in John chapter 6, verse 66 to 69. John chapter 6, 66 to 69. We read this responsive reading. Ako magbasa sa 66, 67 down to 69. Okay? The Bible said, "From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then Simon Peter answered,
him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we come to your presence in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit, I know, Lord, you are the God that made heaven and earth. Lord, as we worship you this morning, make us worthy everyone in this congregation. Lord, I know we can do nothing without you. Any trespasses that hinder in your sight, Lord, renew the blood of the Lord Jesus Christ in our life. Lord, receive our worship today. Lord, I pray, bless the people this morning. Use your word, Lord, as I deliver this, na yung power ng Holy Spirit will communicate each every one of us, the heart of the people. Lord, I pray, Lord, with the Holy Spirit this morning, will move to everyone's life, especially the one that already saved. Lord, I pray, as I deliver your word, your name will be glorified. In Jesus' name I pray. Amen. Ang kaba dito, Pastor Johnny. So, pasensya na po, but I myself, as I preach the word of God, talagang masabi ko sa sarili, I'm not worthy. Because sa probinsya namin, kami po ay probinsyano, at saka pagdating sa college, hindi ako nakagraduate ng college. At saka grabe yung nadaanan sa buhay. But I read the Bible that even the disciples, mayroong sinasabi ng Bible na sa Acts na itong mga tao ito is the unlearned men. Amen? Mayroong doktor sa mga apostoles, this is Dr. Luke, mayroong karamihan sa kanila ay mga unlearned. But ginagamit sila ng Panginoon. The Lord used their life. Ano ba talaga ang kailangan para magamit tayo sa Panginoon? Hindi yung posisyon, mataas ka ba o mababa. Importante ang puso. Amen? We need to surrender, we need to obey, and follow what the Bible says. Amen? So during this message this morning, I want to share the message why we need to stay in the local church. Why we need to stay in the local church. So this Bible in John chapter 6, this is the earthly ministry of the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. So many people followed him. In John chapter 6 and verse number 2, the Bible said, "And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them that were diseased." So, during sa ministeryo ni Jesus Christ dito sa sanlibutan na ito, 2,000 years ago, sumusunod yung tao, unang rason, because they saw the miracles. Sa Pilipinas, uso. Mayroon akong narinig na preacher, pagsabi, okay, ngayong Sunday, bumili kayo, you have to buy the panyo ng ni El Shaddai. Tapos, magdala kayo ng mangga kung sino yung gustong mabuntis. Ng mga tao, nagdala ng mangga. Pagdating na sa worship service, sabi ng leader, okay, kunin niyo yung mangga, ng manggang hilaw, balutin niyo ng panyo, at saka magtalon ng 3. 1, 2, 3, buntis ka na. Ganun lang kadali. Amen? Because ang mga tao nag-follow basta mayroong milagro. Doon sa amin sa Cebu, pag nag-uso yung dancing sun, daming tao. No? Kasi because they saw the people na sumasayaw na yung araw. Amen?
my point of view here, even ngayon, or the time of the Lord Jesus Christ, sumusunod yung tao dahil sa milagro. Amen? But in John chapter 6, verse number 26, habang ito'y nag-minister si Jesus Christ, pinakain niyang 5,000, but in the verse 26, kasi hinahunt naman siya, tumago siya, at saka hinahanap siya ng mga tao. In verse 26, and verse 25, sabi nito, and when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? Jesus answered them and said, Verily I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Amen? Unang rason dito, sa John chapter 6 verse number 2, si John mismo nagsulat na siya ang nagsasabi na ang mga tao sumusunod ni Jesus Christ because of the miracles. But dito sa verse 26, from the mouth of the Lord Jesus Christ mismo. Kung mayroon kayong Bible dyan na red letter, pagsulat pula, galing yan sa bibig ng Panginoon. Amen? So dito sinasabi sa Bible, sumusunod ka mo sa akin, hindi nakakita kayo ng milagro. Because mayroong, pagkain. Amen? Yun nga mga tao, pag mayroong anniversary, ang teknik sa mga Baptist, punta ka sa anniversary namin. Kasi pagkatapos mayroong litson. Maraming tao pag anniversary. The people come in the church because of anniversary, because of food. Sa amin sa Cebu, 2025, nagsabi si pastor, next year mag-anniversary tayo for 40 years na ang church. Itong gawin natin, mag-soul winning. Kailangan in 1 year makaabot tayo ng 4,000 souls. By God's grace, last week, nag-update kami, 4,536 na ang tumatanggap kay Jesus Christ. Amen? Anong ginawa namin? I-gather ng mga tao, 300 ka mga tao, tapos bumili kami ng 5 kilos bags of rice para ibigay sa mga tao. Ang nangyari, kahit wala sa lista, nagpunta. Nagkulang yung bigas. Amen? At saka pag pamigay na, nagbigay, dumaan yung mga habal-habal driver. Yung motor taxi sa Cebu, the angkas. Dumaan sila, makita nilang may nagbigay ng bigas. The church will give the rice. Bumaba din sila, ang daming tao. Anong rason? Because of food. Amen? Sana hindi na pagpunta natin dito sa church, hindi na dahil sa pagkain. Amen? Pumupunta tayo dito because of the Lord Jesus Christ. Amen? So, una, sumusunod ang tao because of sa miracles. Ikalawa, sumusunod ang tao because of the food. And verse 41, the Jews that then murmured at him because he said, I am the bread which came from heaven. So habang si Jesus Christ ay nagtiteach, lumalalim yung doktrina. Lumalalim yung doctrine teaching ni Jesus Christ because sabi ni Jesus, I am the bread of life. So yung pananaw ng mga tao, paano natin siya? Kakainin ba natin si Jesus? Ganon yung mga tao. So nagmurmur sila at saka ito ang nangyayari. And verse number 66, the Bible said, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Una, multitudes. Dito makikita natin, mga disciples na mismo ang umatras. Amen? Ibig sabihin, naintindihan na nila kung sino talaga si Jesus Christ. Amen? Siguro sa ating panahon ngayon, sa ating churches, mga Baptist churches,
mayroong hindi na nagpatuloy pag-serve ng Panginoon because sa hard preaching, because of the hard doctrine. Isa sa hindi maintindihan sa mga Baptist, nakikita ko, itong magturo ng giving. Pag magturo na ang giving ang pastor, pati daga, darat, and the cat run away. Pati yung pusa at saka daga mawawala sa church. Amen? Kasi kung ang pastor magpipreach ng giving, ang mga tao ay tahimik. Amen? Noon ako, nang una, bata pa ako, bakit mayroon talagang giving? Bakit mayroong preaching ng giving? Kasi ako kuripot eh. Amen? Tayong tao talaga, nakikita natin sa Bible, kuripot tayo. Kung magbigay man nga tayo sa offering, yung ano lang, pinaka maliit na halaga. Tapos anong ganunon pa, ganun. Ano ba dito? Dapat magbigay tayo galing sa puso. Amen? Kasi ang Malakay chapter 3 verse number 10, ang sabi dito sa Bible, kung magbigay tayo, may promise ang Bible. Amen? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ang promise sa Panginoon sa verse 11, and I will rebuke the devourer of your sake. Amen? Siguro kung sa trabaho dito, maraming na-retrench. Amen? May purpose ang Panginoon. But kung ikaw ay gagamitin sa Panginoon at saka ikaw ay nag-faithful sa Panginoon, ang Panginoon alam sa buhay mo. Amen? Sabi ng Bible, and I will rebuke the devourer of your sake for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast their fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Amen? Ang maganda lang dito, pag ikaw magbigay ng tithe, sabi ng Bible, prove me now. Amen? Sa Bisaya pa, sulayi ko. Sabi ng Bible, ang promise niya, and will open the windows. Hindi lang window, but sinasabi sa Bible, windows. Sa bahay namin, mas marami ang window kaysa door. Yun nga ang ginagamit ng Panginoon, hindi door. Kasi kung siya mag-open ng blessing, ilan lang ang door sa bahay? Minsan, 3, 4. Pero ang bintana, 12, 15. Amen? At saka malalaki pa. Bakit window ang ina-open ng Bible? Bakit ang window ang sinasabi sa Bible? Because ang Panginoon, pag may mag-obey ka sa Kanya, magbigay ka sa Panginoon, iba ang mathematics sa Bible. Amen? Ang mathematics natin sa school, 2 minus 1 equals? Ang Bible, iba. 2 minus 1 equals 10. 2 minus 1 equals 20. 2 minus 1 equals 30. 2 minus 1 equals 50. It's depend from the heart. Because sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Sa Bible din mabasa natin, he that scattereth, but, sabi ng Bible, increaseth. Pero sa sanlibutan, pag gasto ng gasto, ubos. Pero sa Panginoon, iba. Pag mag-invest ka palagi sa Panginoon, maamis ka, maraming blessings ang dumating. Ako may personal testimony, galing talaga kami sa wala. Amen? Yun nga, napadpad ako sa city, at saka ako ay na-save in the age of 16, pagka-save pa, dahil sa tinapay. Sabi ng kaibigan ko sa barkada ko sa Imnuman, punta tayo sa Bible study para mag-attend ng Bible study, School Campus Ministry yon, Pastor Mrs. Tangub, alas 4 ng hapon. Maras Bikiri sa Bugo, kung sino yung taga Bugo. Ngayon, Silang Bikiri na ang pangalan. No? Alam ko talaga, malapit sa CRMC yan, yung Maras Bikiri. At saka sabi ko, mag-ano man ta doon? What are we doing there? Sabi niya, makinig tayo ng salita ng Diyos.
Sabi ko, iba man tayo religion, Katoliko man ako. Sabi niya, magpunta ta because pagkatapos pakainin tayo ng tinapay. Basta mayroong tinapay, magpunta talaga. Kasi 16 pang edad, sa amin, wala kaming, ang hirap namin, pati tinapay, ang hirap makabili. So pumunta ako, nakinig ako ng salita ng Diyos. Pag sabi ng pastor, sino yung tutanggap kay Panginoong Kristo, Jesus Christ as your Lord and personal Savior, nagpataas dayon ko. Gidawat na ko ang Panginoon. I receive the Lord in my heart. Amen? So, bakit, yun nga, nabiro ko, bakit tinanggap, nag-una akong tanggap? Baka hindi ako mabigyan ng tinapay. But I'm sure, during that time, I love to read this Bible. Mayroong binigay ng Sir MC sa akin, maliit na Bible, kasi Gideon's Bible, yung blue, 1988, 89, blue, binasa ko yun. At saka habang nagsimba, palagi sa barkada, alam mo na kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Nasa church ka, pero palagi ka sa barkada. Ang barkada ko, mga lasinggiro. So ako'y baptist, mga 8 months, nagsimba, baptize, pero palaging umiinom. Amen? But praise the Lord. The Lord chastised my life. Gibunalan ko sa Panginoon, gichastise ko sa Panginoon. Naglapit ko sa pastor, Pastor, what can I do? The pastor said, Brad, get out from your barkada. Go to this church. Diri ka magpuyo. By God's grace, si pastor ang nag-guide sa buhay ko. Amen? Church, pasalamat tayo, mayroon tayong Pastor John Narvaez na mag-guide sa atin. Amen? Pasalamat ako na mayroon akong Pastor Mrs. Tanghob. Gi-guide niya ako, tapos pagpunta ko sa city, ginaid din ako ng church. By God's grace, naging tindiro ako. Grabe. Gusto ko mag-eskwela. Ang nangyari, hindi nakaaral because kulang ang pera. Naka-enroll ako sa CCC, UC na ngayon, ECE, Electronic Communication Engineer, .dit, yung mga ano namin, tinuro dati. Yung iba, hindi ko na nakalimutan ko na. Amen? Kasi iba ang purpose ng Panginoon. Nakahinto ako, pero may girlfriend ako. Ang trabaho ko, from the store hanggang sa may tinirahan, 2 kilometers, pero mas malapit di uwi sa 100 kilometers, kaya nandyan yung puso ko sa kanya. Kay ma'am. So nangyari, nag-asawa na ako. Habang nakasawa, Panginoon nagbigay sa amin ng grabe yung kahirapan. Nadaranasan ko talaga na pag mag-alas, magtanggal, when I take out my pants, sumasabay yung underwear. Kasi wala ng garter. Inona yung gatas sa bata. Tapos yung Bear Brand namin, isang box, 1 month budget yan kasi walang pera. Amen? Haluan mo lang ng konti, maging puti, lagyan mo ng kamay, sugar, matamis na, painom namin sa bata. Amen? By God's grace, until ngayon, ang buhay na Panginoon ang aking sinasamba. Amen? Hindi ko talaga maiisip lahat. Yun nga, ang buhay ko, 3 lang ang ginawa ko. Family, church, and trabaho. But nakita ko doon, nagagamitin pala ako sa Panginoon to support the church. Amen? So dito makikita natin, mayroong mga tao nagmurmured. Amen? So, ang mga disciples na talaga, sa panahon natin to, mga Baptist na to. Amen? Halimbawa, ilan kayo dito? 300. Isipin mo from multitudes. Tapos in verse number 67, then said Jesus into the 12, hanggang 12 na lang ang natira. Amen? Because many of his disciples walk no more with him. Sabi ni Jesus, will ye also go away? But
ang magandang reply ni Peter, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Amen? The message na I delivered this morning, reason why we need to stay in the local church, because we see here that in the church, there will be times when we will be discouraged. Maybe because the preaching is hard or do not understand or we do not feel comfortable. But the time many of the people who followed Jesus went away, they did not argue Jesus or complain. They just walk away quietly. Nawawala lang sila. Amen? May mga talagang mga members sa church, kung sa panahon natin ngayon, bigla lang umalis, hindi nga nagpaalam kay pastor. Amen? But si pastor, ang puso niya, nagpipray pa rin, bisag hindi niya na nakita. Amen? In our church today, maybe those are planning to quit. Siguro mayroon dito, ang bigat na, hindi ko na maintindihan yung preaching, sa akin na lang lahat. Amen? Huwag mo lang suluhin yung preaching. Amen? Ihati mo na naman din sa kapatid mo. Amen? Kaya ma-discourage ka talaga. Kung na-discourage ka because of the preaching, na-discourage ka because of the problem, but I said, the Lord is asking you this question. Kung personal, magtanong ang Panginoon sa inyo. Kung ang iba, nawala na. Kung ang iba, na-discourage na. Kung na iba, siguro, marami kayo dito, hindi ko alam kung ilan kayo ngayon. Ma'am Alma na lang, at saka 4 na anak. Magtanong si Brother John, mga anak, Ma'am Alma, patuloy ba tayo o hindi? Kasi mayroong pressure sa labas. Amen? But, ang magandang sagot dito ni Peter, Lord, saan man kami pupunta? Amen? Lord, saan man kami pupunta? Reason why we need to stay in the local church. Number 1, because of conviction. Amen? Ang Bible dito nagsasabi, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Panginoon, saan man kami pupunta, ikaw lang ang Diyos na kayang magmilagro. Ikaw lang ang Diyos na kayang magbigay ng eternal life. Amen? Saan man tayo pupunta? Babalik tayo sa malaking church? Amen? Hindi nga neta alam kung magtanong kung saan ka pupunta, kung mamatay, saan ka patungo ang kaluluwa, hindi mo nga alam. Amen? Noon ako ay nag-school doon sa CRMC, ang tinirahan ko na, inapahan namin na bahay doon, malaking church, San Vicente Ferrer, gaganon sa San Vicente Ferrer, ang sign niya. Nang nabasa ko ng Bible, hindi pala siya ang daan. Ang tunay na Diyos, hindi siya, nasa langit. Sabi niya, nandun Hindi mo lang alam. But when we read the Bible, mga kapatid, ang Bible ang magtuturo sa atin. Amen? The Word of God keeps us. Sabi ni Peter dito, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. The words of Jesus Christ give life, hope, and direction. Only the Lord Jesus Christ can give eternal life, no other than. Amen? Wala na talagang ibang makabigay ng buhay na walang hanggan. The Lord Jesus Christ. Amen? Pasalamat tayo kung ikaw iligtas this morning, pasalamatan mo ang Panginoon na mayroong Word of God. Amen? Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Kung may magtanong sa inyo, ano ba talaga ang patatandaan na ligtas ka na? Number 1, we have the Bible. Amen? Malinaw sa Bible. And 1 John chapter 5, 1 John chapter 5, verse number 10 to 13. He that believe on the Son of the God hath the witness in himself. He that believe not God hath made him a liar, because he believed not the record that God gave him of his Son. This is the record that God hath given to us eternal life, and this eternal life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that not the Son of God
hath not life. Amen? These things have I written into you, that believe on the name of the Son of God, that you may know. Amen? Ikaw ay sinasabihan ng Bible, that you may know that you have eternal life. Sabi dito, and that you may believe on the name of the Son of God. Unang palatandaan, you have the Bible. Number 2, you have the Son of God. Amen? Kasi tinitanggap mo si Jesus, John chapter 1 and verse 12, tinitanggap mo si Jesus sa puso. And Romans chapter 10 verse number 9, sabi dito sa Bible, Romans chapter 10 verse number 9, sinasabi dito sa Bible, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God has risen from the dead, sabi sa Bible, thou shalt be saved. We have the Holy Scripture. Number 2, we have the Son of God. Number 3, we have the Holy Spirit. Amen? In Ephesians chapter 1, verse number 13, Ephesians chapter 1, verse number 13, sinasabi dito sa Bible, pwede niyo isulat niyan para pagdating niyo sa bahay, i-review ninyo, in whom you all also trusted, after that ye have heard the word of truth. Yun nga, mayroong preaching. Amen? Kasi faith cometh by hearing. Sabi dito sa Bible, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Amen? Kasi marami man nagpreach dyan, pero walang kaligtasan. Amen? Mayroon talagang mensahe para sa kaligtasan. Amen? Sabi dito, you heard the gospel of your salvation, in whom also after ye believe. Sinasabi sa Bible, you are sealed. May tatak ka na with the Holy Spirit of promise. Amen? Yun ang makapaganda sa atin, na tayong tumanggap ni Kristo, mayroon tayong hope of eternal life because we have the Bible. We have the Lord Jesus Christ, and we have the Holy Spirit. Amen? Yun nga sabi ni Peter dito, ikaw lang ang mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Sabi dito, when life is confusing, there are times when you do not understand why problems comes, why prayers are answered, why trials are heavy. When life is confusing, always bear in mind that the Word of God is still true. Amen? Kahit anong bigat ng problema, kahit nagko-confuse ka pa, kapatid, sasabihin ko sa iyo this morning, walang ibang mag-encourage sa atin kung hindi salita ng Panginoong Hesukristo. Amen? Baka nag-confuse ka, naglibog na ka, kay daghan na kay kagwarta. Amen? Sobrang dami mo ng pera. Paano ba ito i-compute? Paano ito? Magawa akong mansion sa Pilipinas, magawa akong 10 hektarya na, bumili akong 10 hektarya na lupa. Amen? Naku-confuse ka na. Amen? Ako pa sa mo, if I of you, invest in the church. Amen? Because the Word of God, hindi talaga siya magkamali. When life is confusing, always bear in your mind that the Word of God is still true. The Word of God is never get wrong. Hindi talaga magkamali itong salita ng Diyos. Amen? Magpasalamat tayo na tayo naligtas through the Word of God. No? Mayroon tayong faith because we heard the gospel of truth. When life is painful, the church is not perfect. Pagpunta mo dito, hindi to lugar ng mga perfect na tao. Amen? Ma-discourage na ako, hindi na ako kasi si Brad ganun, hindi lang nalamano, hindi lang na-shake hands. Nagtampo na. Saan yun si ano? Kung hindi lang natapik yung balikat, yung shoulder, nagtampo na. Hindi lang nalapitan ni pastor, nagtampo na. Amen? But, kapatid, dapat hindi ganun ang ugali natin. Hindi tayo pwedeng dali lang masaktan. Amen? Because, sabi dito, very people might hurt you or offend you. Maybe your expectations don't come true. Always remember that you are not staying because of people. You are staying because of the Word of God.
Hindi tayo pumunta dito dahil lang sa isang tao. Pumupunta tayo dito, bumabalik tayo dito because we know that we are saved. Amen? Alam talaga natin ligtas tayo. When life is confusing, when life is painful, when life is empty, the things of this world like money and material cannot satisfy our soul. Only Jesus can give you eternal life and satisfactions. Amen? Walang iba. Amen? Come to the church. Kung ikaw ay nag-confuse, medyo masakit na talaga, or na-feel mo ng empty na, pinabayaan ka ng Panginoon, punta ka dito. Amen? Mag-pray ka sa Panginoon. His word will never give you, His words will give you joy. Ang salita ng Diyos, medicine to sa ating kaluluwa. Amen? Medicine to. Jesus will give you peace, hope, and purpose. Galatians 5:22. Amen? Yun ang mga fruit of the Holy Spirit na matanggap ng isang tao na wala sa sanlibutan. Amen? But the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering. Because we have the Spirit inside of the heart. Amen? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Next, temperance. Against such there is no law. Pagkaganda na kahit kaalaban mo, kaaway mo, nagkita pa kayo dito, ikaw may yung nag-utang sa akin, hindi ka nagbayad ah. Ikot mo na lang yung Luke chapter 6, 34 and 35. Sino yung kaaway mo, pautangin ng pautangin mo. At saka, sabi dito ng Bible, and you lend them whom you hope to receive, what thank you have ye? For sinners also lend to the sinners to receive as much again. 35. But love your enemies and do good and lend, hoping for nothing again. Isipin mo yan. Yan nga sa bahay, palagi ko yan, pinahiram ko yan eh. Yung asawa ko. Kasi yun ang kaaway ko, palagi. Malaging nakaharang, ano decision mo? Pautangin mo lang, pautangin. Doon ka, mag-shopping ka. Huwag ka nang mag-expect ng return. Amen? Kasi, dito sa Bible, kung mayroon ganyan ang puso natin, emptiness, mabuti pa, pupunta tayo sa church. Amen? Pumunta tayo sa church because the Bible makabigay sa atin ng satisfaction. You are tired, confused, and hurting, do not run away from the church. Run to the Word of God. Come to the church and cry to God. His Word will never give you joy. Jesus will give you peace, hope, and purpose. Number 2. Number 1, bakit tayo'y nanatili dito sa simbahan, na local church? Sabi dito sa Bible, sabi ni Peter, saan man kami magpunta? Ikaw lang yung may words of eternal life. Number 2, because we believe and sure that thou art the Christ. Amen? Number 2, because of confession. John 6:69, and we believe that are sure that are that Christ, the Son of the living God. We do not serve God because we feel like serving God. We serve God because we decided to serve God. Amen? Huwag kayong magpunta dito dahil lang sa isang tao. Amen? Dapat personal natin, tayo mismo ang mag-decide. Si Peter, mayroon ditong tinatawag na personal faith. When we serve God, we cannot depend on the faith of others. Like our pastors, may faith siya. Pero huwag mong tingnan ang faith na pastors. Dapat ang faith natin, nakaano kay Jesus Christ. Naka-anchor. Amen? Your parents, children, mga bata, young people, always remember, the devil, gusto kang steal, kill, and destroy. Last 2 weeks ago, or last week ba yun, or this week ba yun, yung nangyari sa Tacloban. Grabe. Amen? Ganun na talaga ang puso ng mga bata. Nagdadala ng baril sa loob ng eskwelahan. Sino ba talaga ang utor niyan? Walang iba.
Si Satanas. Amen? Itong papel, kung ganito yung Kristiyanong buhay mo, di ba? Dahan-dahanin ka ni Satanas, kakainin ka una dito. Hindi mo mamalayan. Hanggang yupi ka na, hindi ka na magagamit, itatapon ka. So makikita ka sa karsada sa Pilipinas, marami nagaganon. Tapos, mayroong sako sa likod. Dumi na dumi, kasi baliw na dahil sa shabu. Because ang devil talaga, gusto tayong ipalayo sa Panginoon. Amen? But kailangan tayong personal faith like ni Peter. Amen? You must say, I believe in God. That is the real reason I am in this church. Confess your faith in the true and the living God. Si Peter mayroong personal faith, mayroon siyang proven faith. Amen? Real faith will continue even when life is hard. You will attend the services and activities and listen to the preacher. Amen? Siguro mayroon ka lang dito, nag-attend ka, pero kailangan ipoprove natin kung talaga ang Panginoon natin ay nabuhay, na sinasimba, ay kaya bang mag-supply sa ating pangangailangan. Amen? Mayroon nga tayong verse na paborito, Philippians 4:19, di ba? Ano yun? But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Siguro marami tayo dito nakamemorize on that verse. Hindi ka nagtatanong bakit, Lord, sabi mo magsusupply ka, until ngayon wala talaga. Lord, nagpray ako na sana makaasawa ako in the age of 30. Ngayon, yung iba nag-review na, nag-renew na, ikaw wala pa. Umabot ka na ng 40. Amen? Sorry. Mayroon pala. Pero ibig sabihin, siguro mayroon tayong hinihingi ng Panginoon. Amen? Alam nyo, kung ang Panginoon nabibless sa puso natin, kung na-happy ang Panginoon sa buhay natin, nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, ang Panginoon siya ay magbigay sa inyong kahilingan. Kasi in that verse, Philippians 4:19, nag-claim tayo, but by God shall supply our needs. But ang context dyan, ganito. Bakit may promise dyan ang Bible? Because of the Philippian people, nag-support sila sa missionary. Amen? Tapos palagi ka nag-claim that verse, niyawan ka nag-support ng missionary. Wala talaga ang blessing na dumarating. Amen? Kasi, nagamit ka sa Bible, pero mali. Amen? Importante, hindi talaga ito magkamali ang Bible. Amen? Yung nag-aral ako ng Bible, yung mga teaching about giving, umaabot sa 12. Lord, ano ba to? Gusto mo ba talaga yung mga tao maging pulubi? Kasi nasa Bible eh. But ang purpose ng Panginoon, para i-bless ang bawat isa sa atin. I-bless ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen? So isa sa sinasabi sa Bible, yun eh. Pati kaaway natin, bigyan. Ang hirap yan para sa akin. Una, pinipray ko talaga. Amen? Kasi talaga ang tao, mag-ano tayo, may matampuhin man tayo. Amen? But if we prove that our faith, that our God can supply our need, bakit hindi tayo magpatuloy? Amen? Proven faith, ano ba? Ano ba ma-prove ni mo kay Jesus Christ? O sa ma-prove ko sa Panginoon, pinalo ako. Amen? Kasi yung sabi ng Bible, baguhin tayo talaga ng Panginoon. Amen? Na-prove ang faith natin dyan sa Panginoon. Amen? You will still serve even we are not tired because there is our way of confusing that we serve the living and true God. Letter C, hindi lang personal faith, proven faith, tinatawag og persistent faith. Amen? You will still serve God even others do not. Nagpatuloy ka kahit ikaw na lang isa. Kaya may panahon talaga, yung asawa mo hindi na makasama sa'yo. Kasi na-open din sa'yo. Amen?
Ganon talaga yan. Ang diablo, maghanap siya ng paraan para ma-discourage tayo. Amen? Pero kahit anong bigat, malungkot ka man, umiyak ka man, wala ka mang pera, patuloy lang. Amen? Patuloy lang. Because you will still serve God even others are not. Others left, but Peter stayed. Others murmured, but Peter was persistent. Kahit yung iba, wala na. 12 na lang. At magandang sagot ni Peter, Lord, saan man kami magpunta? Amen? Saan man kami magpunta? If you are struggling in your faith right now, confess your faith in God. And remember, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Amen? Problema lang yan. Pero ang Panginoon buhay sa puso natin. Ako mga kapatid, sabihin ko sa inyo, daming problema ang nangyari sa negosyo namin. During pandemic, 2013, grabe. But binigyan ko ang Panginoon ng rason. Nagawa kaming devotion, prayer. Kasi wala akong pera na pang-abuno sa mga utang. But praise the Lord. Until ngayon, napoprove yung faith namin kasi nagpatuloy kami sa Panginoon kaysa ang hirap na ng buhay, mga kapatid. Amen? I increase my giving. Nakita mo, wala pa kaming pera. Sabi ng taga-opisina, Sir, kulang ng 100,000. 3 days na lang, kulang. Baka pumutok yung chiki mo. 100,000? Yes, sir. Isyuhan mo ako, ibigay ko sa church karong Sunday. Sir, kulang pa ng 100, tapos mag-issue pa tayo para makapray kayo. Ginawa ko yan. Walang pera. Pero ang Panginoon nagbigay. Amen? Hindi ako pinahiya ng Panginoon. Amen? Because my faith is personal. May personal akong faith sa Panginoon. It is a proven faith. It is a persistent faith. Until ngayon, nakikita ko ang Panginoon. Amen? Number 3 and the last. Because of conviction, because of confession, why we need to stay in the local church, because of certainty. Sabi dito ng Bible, sabi ni Peter, and we believe, that confession, and sure that thou art Christ, the Son of the living God. Panginoon, alam ko ikaw ang anak ng Ama. Ikaw ang anak ng Diyos na pinadala sa sanlibutan na ito. Amen? Bakit naging sigurado si Peter? Because alam niya kung saan niya naka-anchor ang kanyang faith sa Panginoon. Amen? Tayo mga kapatid, kung saan tayo na dapat maka-anchor, hindi naka-anchor lang sa church. Dapat yung faith natin, doon naka-anchor sa Panginoon. Amen? Kahit yung iba wala na, nakapatuloy pa rin. Amen? Kahit ang bigat ng problema, nakapatuloy ka pa rin. Amen? Because you are the Son of God. Amen? We are sure about the God who served. Peter had not doubt about the Lord Jesus Christ. He knew who Jesus was. Peter had faith that the Lord Jesus Christ is the Messiah. He is the Savior of the world. Amen? Pagkakanda niyan, 7.5 billion na tao, whole world. Ikaw pa'y niligtas ng Panginoon? Amen? Bakit? Sigurado ang kaluwasan na ating natanggap. Amen? Hindi tayo nagkamali because we have the Bible. To Peter, the Lord Jesus Christ was not just a teacher or a prophet. He believed that Jesus Christ is the Son of the living God. The Lord Jesus is the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. In Isaiah chapter 9, verse number 6. Sabi dito, Isaiah chapter 9, verse number 6. Mayroon dyan. For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God,
the everlasting Father, the Prince of Peace. Amen? Ganun yung Diyos na ating sinasamba this morning, mga kapatid. Siya ang ating buhay na Diyos. Amen? Peter was sure about who Jesus is. Unya, dito, letter B, Peter sure when others are confused. Kahit yung iba na discouraged, pero ang faith ni Peter talaga iba. Amen? Sabi dito, many of those followed the Lord Jesus Christ struggled and lit, but Peter stayed faithful. His certainty is not the absence of problem and struggle. It is his confidence in God in the middle of the problem and struggle. Amen? Ganun yung dapat sigurado tayo. Amen? Pag may problema, mawala tayo sa church. Kung mayroong mga discouragement, mawala tayo sa church. Hindi ka lang nasugot sa uyab, nawala ka na sa church. Amen? Alam mo yung sinabi ko, Bisaya na yun. I-google na niyo yung mamaya. Amen? Kundi magtanong kayo, may mga Bisaya dyan. Amen? Peter is sure when others are confused. Letter C, Peter decided to stay. Amen? Si Peter talaga, sabi niya dito, Lord, to whom shall we go? Saan man kami magpunta? Thou hast the Lord of eternal life. And we believe that are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Peter decided to stay. If you know who the Lord Jesus really is, you will not leave Him and His church. Amen? Kasi kung mawala ka sa church na ito, pareho lang tinalikuran mo si Jesus Christ. Amen? Hindi ka nag-serve dito dahil ni pastor. Hindi ka nag-serve dito dahil ni Ma'am Alma. We respect pastors, we respect Ma'am Alma, we respect brother and sisters, mga leaders, we respect. Pero kung mayroon man mga leaders, nakita mo, leaders. Ganun yan, di ba? That's pride. Amen? Makikita mo yan, mga kapatid. Hindi ka sumusunod dahil sa kanila. Ano man ang marinig mo, negative, positive, in this church. Ang importante, nagpatuloy tayo kasi mayroon tayong Panginoon. Amen? Dumating talaga yan. Mga discouragement sa buhay, marami. Amen? Minsan, discouragean tayo. Pagtingin natin sa ating mukha, wow, matanda na pala ako. O, bumili ka na lang, marami diyang foundation. O, sa Pilipinas, may GMA, may ABS-CBN. Amen? Sabi dito, if you know the Lord Jesus really is, you will not leave Him and His church. Do not leave the church. Do not turn your back on Jesus. He is the only one that can give you hope, peace, and joy. Amen? In conclusion, mayroong barko na encounter ng storm. And some sailors said, oh, sige, para bang sa Bisaya pa, iyahay taglibre. Amen? Talo na tayo. Iwanan natin yung barko. Grabe yung storm. Pero hindi nila alam, yung kapitan, 65 years old na pala. Amen? Marami na siyang experience on that kind, nga na iyang nadaanan. So sabi ng kapitan, no! Do not leave. It is safer to be inside the ship than outside. All of them were safe because they listened to the captain. Amen? Safe sila lahat kasi alam ng kapitan, walang bagyo na umaabot na isang araw. Ang bagyo umaabot lang yan, 2 oras. Pinakamahaba na yan. Parang problema din yan. Amen? Walang problema nagpabilin hanggang ngayon. Amen? Pag may problema ka naiwan hanggang ngayon, ang problema, hindi na ang problema. Ikaw na yun. Amen? Ilapit mo sa Panginoon. Amen? Kaya naman yan. Amen? Ang pinakamahirap na bagay ginawa ng Panginoon ang pagligtas sa atin, yun lang problema na yun. Problema na lang kwarta. Mustap ka na. Amen? Hindi dapat ganun ang Kristiyano. The local church is not perfect. There will be discouragement and problems that will come. If you believe that the Lord Jesus Christ is still the captain that maneuver the local church, then I said, stay.
Amen? Kung nakikita mo na ang Panginoong Jesucristo ang naggabay sa church nito, patuloy tayo mga kapatid. Hindi kayo natataka. Ako, may takot eh. Kasi this is the Arab country. Amen? Pero bakit ngayon ang church nagpatuloy? Because of the power of God. Amen? Mayroong protection ang Panginoon. Kahit bawal, ginawa natin because mayroon tayong living God. Hindi tayo nagpunta dito dahil lang kontra sila. Amen? Kontrahin yung mga Arab? No. Because they are the people also that love the Lord. Gusto nga natin sila ay maligtas. Pero nakausap ko si Pastor John, ang hirap pala. Kasi i-cast out talaga sila kung maniwala sila kay Jesus Christ. Pati yung kayamanan nila. Amen? Kung ganun yan siguro sa buhay natin, no? Ang tanong ni Jesus, patuloy pa kayo? Amen? Kahit wala na, wala. Kunin sa iba yung pera mo, ibigay lang yan. Importante, mayroon tayong Jesus Christ. Kahit siraan ka man o sino man. Tulad ng bird and the honeybee. Yung bird at saka honeybee, may kwento sila. Sabi ng bird, honeybee, hindi ka magalit sa mga tao? Why? Kinukuha ba yung food mo, yung honey, at saka yung bahay mo sinisira? Hindi ka magalit sa mga tao? Sabi ni honeybee, tawa-tawa pa siya, kahit wala ng pagkain. Tapos wala na siyang bahay. Sabi niya, okay lang yun. Dapat gano'n ang Kristiyano, no? Okay lang yun. Okay lang yun. Kahit wala ng pera, okay lang yun. Ang sagot ang tinanong ng ibon, honeybee, bakit hindi ka bakit hindi ka magalit? Sabi ng honey, ang ability sa paggawa at sa pagkuha ng pagkain, hindi man nila nakukuha. Amen? Ganayon tayong mga Kristiyano. Kahit sisiraan man tayo ng mga tao, ang kaligtasan na sa atin hindi na makukuha kahit ang jablo pa. Because hindi na talaga tayo masiparit galing sa Panginoon. Once we are saved, always saved. Amen? So, mga kapatid, serving God is always good, but is not always easy. There will be persecution. 2 Timothy chapter 3, 12 to 15, John 16:33. But sabi na Bible, but if you will stay and be faithful, the Lord will surely bless you. One day, our Savior will come and take us to our eternal home. Amen? John 14, 1 to 3, last verse. John 14, 1 to 3, the Bible said, sabi dito sa Bible, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen? Kahit tulo pa yung bahay mo, nagtagas yung bubong mo, don't worry, may mansion ka sa langit. Kahit nakatira ka lang dito, mainit ang kwarto dito, lalo nang walang aircon. Sobrang init ang lugar nyo. Mamatay siguro ako kung walang aircon. Amen? But praise the Lord, mayroon akong mansion in heaven. If there were not so, I will told you, I go to prepare a place for you. And will I go and prepare a place for you, I will come again and receive into myself, that where I am, there you may be also. That's a wonderful promise of God. Amen? Kahit wala tayong pera, importante ligtas tayo. Kahit sino yung nag-ano sa atin, nagsisira sa buhay natin, kahit wala na tayong trabaho, don't worry. Importante ligtas tayo. Parang honeybee. Sabi ni honeybee, hindi siya magagalit kasi hindi kinuha yung ability sa paggawa at sa pagkukuha ng mga pagkain. Parang ligtas. Hindi na tayo mahiwalay sa Panginoon. Amen? Because when you are saved, we're always saved. To God be the glory. Heavenly Father, Lord, thank you for the message. Thank you for this church and the life of Pastor John. He invested this church, Lord. Thank you for your work in this church, Lord, until now.
We see the confession, the conviction, and the certainty of your word, Lord. Lord, I pray, bless the church, Lord. Kung sino man ang may mga problema, sino man ang hindi paligtas, ikaw ang magligtas sa kanilang buhay, Lord. Ikaw ang gumawa ng paraan lahat. I-open ang bawat isa na puso. Pastor Jan. Every head bowed, every eye closed. No one looking around, please. Manatili tayo na kayo ng ating mga ulo, nakapikit ng ating mga mata. If you have a visitor this morning na hindi pa, maybe your visitor is first time, Brother Kenneth, maybe will assist. Let me ask yung mga visitors namin, our visitors, if you could stand, please. And Brother Kenneth will take you to our counseling room and just share to you the message of the gospel. Okay? Nire-request natin yung mga bisita. If you're saved, we heard from Peter's statement. Peter's statement reveals his conviction, his confession, and his certainty about the Lord Jesus Christ. And if you have these things, as a Christian, we should never abandon the church. Brother Kenneth, yung mga bisita natin. Who among you will say this morning, we will not have an invitation because of time. Who will say this morning, Pastor, God spoke to my heart. Pray for me that I will stay in the church, that I will be faithful to the church, that I will be faithful to the Lord. Will you just raise your hand? Let me just say, God bless you. God bless you. Maybe we'll be having the invitation this afternoon or maybe Sunday night, but just remember the message that you heard from the Word of God. Lord, we thank you for the powerful message that we heard from you. Lord, I pray that you will help us to be faithful to you. Help us, Lord, to be faithful even in our church attendance and joining the activities of the church, and help us, Lord, to do all these things for you. Lord, we pray also that you will bless the offering that we are about to partake, that we are about to take. May this offering bring glory and honor to your holy name. Gamitin niyo po, Panginoon, yung aming mga offerings na ito ay magiging blessing, not only to this church, but also to the missionaries that we are supporting, your mission work, your work outside the local church. Bless us, help us, Lord, to remember the message. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all stand? Let me ask our ushers to please come. It's okay.